Medyo na, update tayo dun sa mga residente. Ang problema dyan, Jen, noong bandang gabi na, marami ka na nakikita, mga nakatsinelas na lang na mga bata ganon? Oo. Mukhang nakihalo yung mga taga dun lang sa malapit. Kaya nangangamba daw po ang mga residente dyan, baka, anong pinangangambahan? TJ Mendoza, TJ. Jen and Nelson, tapa kayo, no? Natakot at nangamba. Yan yung karanasan ng mga ilang residente sa Mendiola makaraang masaksihan ang batuan at girian sa pagitan ng mga pulis at ng mga rallyistang puro kabataan. May mga establishmentong na-tear gas at napuno ng mga vandal, kaya ang ilan sa kanila ay napilitang ipaayos na lamang yung mga nasirang bahagi ng kanilang negosyo. Yung bako nga ay sinilaban ng mga nanggulo na puno ng mga bubog at sunog sa bahagi ng upuan ng bako, At wala ring kawala ang ilang waiting shed sa lugar matapos sirain ang mga nakapaskil at binasag din yung mga salamin, Pawang mga kabataan ang sangkot sa gulo, kaya pahirapan din yung paghuli sa kanila, pero ang ilan na nasa kustodiya na ng pulisya ay abot-abot din ng pagmamakaawa. Sinabi nila na inosente daw sila at nadamay lang sa riot. TJ? Jen? TJ, ganito. Ang sabi kanina ni Mayor Isko ay iimbestigahan nila yung mga bata. Yun bang mga batang yun na lamang taga Maynila o taga ibang lugar? Jen, dun sa pakikipagpanayam ko dun sa mga kabataan na nasangkot sa riot kahapon, ang karamihan sa kanila ay hindi naman residente ng Maynila. Ilan sa kanila ay mula pa sa Caloocan, sa Pasay. Jen? Oo. So Caloocan sa Pasay? Tama Jen. Sa investigasyon ng pulis, natukoy ba kung meron silang organizer? Meron bang nagsabi kung anong mga dapat nilang gawin doon sa Maynila? Jen, wala pang pinangalanan si Mayor Isko Moreno, Pero ang banggit niya ay may tinawag siyang funder doon nga sa naturang mga kabataan. Yun din, personal experience, nung tinanong ko yung mga kabataan na ando doon sa lugar, nung ako'y nasa Ayala Bridge, ang kwento sa akin ay may humakot sa kanilang isang truck at saka sila ibinaba dun sa Maynila at saka na lamang nila nilakad mula dun sa kanilang drop-off point papunta dun sa mga lugar kung saan nagkaroon ng kaguluhan kahapon. May pagkakataon ka bang nakapanayam malaman? Kasi di ba yung mga magulang ata, Nelson, nasa labas ng MPD. Yung mga magulang ng bata? Tama Jen, yung mga magulang ng mga bata naghihintay pa rin doon sa labas ng MPD at kung di ako nagkakamali hanggang ngayon ay may nagkakaroon pa rin ng mga kilos protesta para naman palayain yung mga kanilang mga anak na dinampot ng mga pulis, Sabi ng ilang mga magulang doon ay hindi naman nila inaasahan na madadampot yung kanilang mga anak dahil ang paalam lang daw ng ilan sa kanila ay pupunta sa rally. Pero ang hindi nila alam ay yung mga anak pala nila na nagpaalam na pupunta sa rally ay sading mitya nung kaguluhan sa naturang riot na nangyari kahapon. Okay, sige, mamaya siguro yung punto na yan nakapanayam ata ni Mads yung mga magulang mamaya, Pero doon sa lugar, TJ, paano yung mga nasirang traffic lights, pati yung frontage ata ng hotel, nasira, ipapaayos ba yan, ipapagawa? At ang gastos ba sisingilin doon sa mga nagrally? Jen, wala pa tayong nakapanayam bukol dyan, Pero yung sa Mendiola kanina, dahil personal kong binalikan yung lugar kung saan ako tumakbo kahapon at kinausap ko yung mga establishmento doon na nadamay. Dahil ang karamihan sa kanila ay nasira yung mga roll-up ng kanilang mga negosyo at yung iba din ay nilagyan o pininturahan ng mga kabataan. Ang sabi nila ay nais nilang makausap yung mga magulang ng mga bata kung kanilang ma-identify at pagbabayarin nga sila sa mga nasirang mga kagamitan. Ay, teka lang, ikaw muna, kamusta naman yung tama mo? Nabato ka kahapon Tama, Jen and Nelson. Ngayon,
maayos na ang ating pakiramdam. Kaninang umaga ay chinek din natin kung baka meron tayong galos sa iba pang parte ng katawan. Pero fortunately, and ayan po, maayos po ang ating kalagayan. Karanasan po yung nangyari sa ating kahapon. Nako.